So we will start first before the children perform. We will start our afternoon session with the prayer. Let us all stand for the opening prayer for this afternoon. Let's pray, please. Heavenly Father, Lord, we thank you so much for this wonderful day. Salamat kayo, Lord God, sa pulong ng dumugay ng buntag, Lord God. We thank you, Lord God, sa mayong pagpanuto, Lord God. Lord, salamat, Lord, sa papadayon karong hapon sa mga aktividades, Lord. And Lord, thank you for reminding us that everything that we do today, Lord God, is for your glory and honor alone. In this name we pray, Amen. Dunggan to. Finish na. I-finish na. Wala. Si LG lang ata. Sige. Meron ba? Let's all begin. Let's start. Genesis, Exodus, Leviticus. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Genesis, Exodus, Leviticus. Hey, Numbers. what are you doing? Why do you look so stressed? I'm trying to memorize the books of the Bible. Why? It's because this is the only book to study God's Word. Right, I can memorize it too. Let's ask the Lord for wisdom. Sure. Let's pray. Lord Jesus, help us memorize the books of the Bible and remember it. In Jesus' name we pray. Amen. Let's study. Hey guys, what are you doing? We're trying to memorize the books of the Bible. I see. I have a better idea. Let's memorize it together then, by singing and dancing. Sure. Come on guys. Come on,
So, how was it, guys? Good. Have you memorized the books of the Bible now? Not yet, but I got better. Me too! Let's continue to study God's words next year. Happy Thanksgiving! Good day, everyone. We are going to witness the most awaited films of this year, 2025. Today, as we gather, we open our hearts to stories that reflect the lives of our brothers and sisters in Christ. Stories shaped by trials, perseverance, and unwavering faith. Through these stage plays, we will witness how God's grace remains present even in the most difficult circumstances. May these portrayals remind us that no matter what we face, there is always a reason to trust God and to give thanks. Okay? Story number 1, the empty desk or the empty chair. Isang gabi, kaya ka? Sige ko ang saya, deeper, mas mataas sa akin. Ano sa mga gagawin? TNT. Dahil nag-asin ako na ito. Saan ka? Ay, sakit. Manawag sa mug ngayon man. Pagulat. Hello? Hello? Hindi. Namin, sunog pala, sunog. Na-emergency na. Akong anak, nasakit at niyan. Maganda lang, salamat. At saka ko na lang kung apel pa. Check ang rapot. Gana. Good morning, class. Good morning.
Okay, so with the second hand and then stay present, ear. Romulo Asimo. Present. Very good. Chiquitita, tell me what's wrong. Very good. Chiquitita, floor wax. Nahapon na kasi yung mga... Nagpalit pa ko ma'am. Dami sa Sige ha, floor wax. Apilan lang pag silhe, kaya nagpaulay yung silhe. Dapat sila ko lang pag ma'am, no? Ano siya? Okay, very good. Next, Kyle Alihaga. Kyle Alihaga, where are you? Sa matagal mo, saan mo wala na siya? Asa si Kyle? Ikaw ba? Si Omo lang, ma'am. Siya Yung yung sisino na si Kyle, na rin siya sinod. Okay, class dismissed. Wala ko absent mo. Bibig sa mga doon. Rolya may bangka. Silaw kayo mga kayo. Silaw. Diba sa loob na nagpatay mo? Anong guilt? Ako sa gusto yun. Kasi Sige pa, sige pa. ay sige lang. Duk, kumusta ka man? Sir, kinahanglan na din nato siya dalang sa ICU. Kay nagababa, continuous ka nagababa ang iyong platelets. Need close observation and monitoring. Masita ako sa mata. Sakita. Pero doon ka lang. Masita sa winning water. Ako yung natawanan. Ayaw ka, boy. Kailangan mo sa kondisyon kasi ito. Wala mo sa pagbuka. Matay na bang kami? Kailangan niyo bawas. Kailangan siya tatawag dito. Tawag ka. Man ko! Lainaw! Ikat pa mo anak. Ayaw pala. Lord. Maayo ka, wala yung posible sa gitna. Pero wala mo itong doktor ganiya. Pinagulo na lang daw ang platelets sa pilit. Ano kabulog mo ka? Ito yung magbubuot. Okay. May ambulance. Ayaw na tayo. Nakita na akong pahayag. Huwag ka ng change ka. Dili-dili, kuha dito siya. Mato. Napay. Napay pa. Wala lang.
Bakay na po ang final curve, charot sir. Wala oy. Ayaw, wala, natanak. Wala, natanak.
bitaw wala Kirby, no? Bugro. May question di hatag sila get dali sa cellphone pero nakoy realization na i-reveal sa inyo about sa netabo sa ako and I hope na natin makuha na pagtulungan namin and after ko this was happened before after na baptized ko dali sa Bethel. And before magod ang kinabuhi na ako is too much dependent dun ko sa ako ang napundar ng mga negosyo. And gibungkag yun sa Ginoo ang kanaganing kuwan na kuwan na pagsalit na ko sa mga napundar na mo ang mga negosyo. Kay na-experience na mo ang natanan na aming harbisunod, nagkantay mikista, natanan. Pero gipugnan sa Ginoo tanang buyer, walay buyer. Usa may buot pasagot na. So gibungkag yun sa Ginoo akong pagsalig sa akong negosyo. Nga ayaw yung salig ana kay wa mo na mahimo. Imagine mo na to nga naa gyud kwarta na. Klaro na kay kwarta pero gipugnan sa Ginoo walay buyer na malit. So dito ko naka-struggle with question me usa may mensahe sa Ginoo ani. Nganong ingani maning nga wala pa man natabo sa moa. Na sukat pagsukod ng negosyo ditso-ditso din ang among paglambo. Sa kapital na nga 1.5, 2002. 1.5 na mong kapital. Wag ko experience mo nga na. Baka hawak na ko tanan, kontrolado na ko tanan ng negosyo. Mo itong gibungkag sa Ginoo nga ako ang pagsalig dito sa among negosyo. So, dito naulaw ko sa Ginoo. Dito na ko na-realize na wag kita hindi mo kontrolado dito sa Ginoo. Ang ikaduha, nanay bayer nagkano ko kwarta nasakit si Kyle ang kwarta walay mahimo kaya ang doktor mismo na ingon nga wa tay mahimo ani bisa kung saon nato kadaghan sa tong kwarta dugo naa yabuno dili siya pwede bunuhag dugo kang iyang mga ugat niya buslot na so ikaduha to na-realize na ako ang kwarta wala may mahimo kung kinabuhi na kwarta sa Ginoo. Pero grasya kayo sa Ginoo nga si Kay nakasurvive. Pinagi sa pag-ampo sa church. Grabe ang suporta sa church nato sa mga missions nato. So dito na-realize na ko ikaduha na dili magsalig sa kwarta. Ikatulo, ang espirituhanon nga bahin sa itong kinabuhi ulang tag mga prayer wala dili ka ready nga kung may maabot ng mga pagsulay sa tuwa kabaluta nga ang kalaban sama sa liyon na arde sa tupalibot hindi tayo na siya mo tukon sa tuwa ang ikatulong nga itabo sa mua katong na demon possess ang among mga katabang. Grabe ang ginapahimo dyan sa Ginoo nga wake up call ba, dili lang sa kuha o dili sa church mismo. Na dito na mo na encounter yun first, pastor, first yun may naging battle ba na itabo. Na dito yun, ipakita yun sa Ginoo kung unsa yun kagamhanan ang pangalan ni Jesus Christ. Kay mismo katong na-possess, dili niya kaya ito ang pangalan ni Jesus Christ. And while yun ka ng hadlok yun kayo ang demonyo sa pangalan ni Jesus Christ. Gani, matod pa ni Pastor si Hakotin, usually ginahimo nila na ang pagpahawa sa mga daotang espiritu 7 times na siya. Pero ang naitabo dito kay daghan manggod mi pastor mga kauban na mo dito sa small group sa Tupok together with Pastor Rabotin sa junior po niya
Kaisa lang, ang lautan ng Espiritu nananghit, namuhawa na siya. So dito na mo nakita ang kinahanglan yun ita magpapok kanunay. Kinahanglan yun dahil nga atong kasing-kasing nga ano si Jesus Christ kay kung empty ang atong kasing-kasing mao yun na ang advantage sa kalaban na musunod yun sa imuha. Kung empty ka, kung wala yung Jesus Christ sa imong kinabuhi. So, grabe, ang realization dito nagsugod o grow ang atong small groups. O kining prayer meeting na to, dito na nagsugod. Tungod kay gikinahanglan din nato kanunay mangandam sa mga panahon nga dili ta makabalubang nga ang kalaban ni ay naadal diya sa palibot kini kay mautubog sa buha. So kana siya nga mga panghitabo kung tanawon nato sa tawhanon pati yung kay mo jud grabe di malas. Di ba? Di malas gyud. Pero sa kuang part nakaingon jud ko Lord. Salamat kay gina-experience ko niya mo aning akuan kay na-develop ang ako ang dako nga pagtuo pagsalin sa Ginoo. Nausap ang ako ang pananaw sa sarili padulong na gyud sa Ginoo ako pagsalig dili na sa ako ang napundar dili na sa kwarta kundi sa Ginoo na gyud. So kaingon ko nga kung may mga problema mo sa kuan Lord sa dapat sa kinayo mga sitwasyon kaingon ko Lord unsa mensahe na ko nimo ani. Mao to last Friday dito gaano mo ni pastor nga ang prayer na to dili din ang may sige na pangayo sa Ginoo kung sa atong gusto pangayoon dili kita pwede magbuot sa gusto may tabo sa atong kinabuhi kundi ang prayer kung sana ka pamaagi nato nga paghangyo sa Ginoo nga iyang ipadayat sa tuwa kung unsa iyang plano para sa tuwa para kita makasunod musabit sa iyaha. So salamat kay sa Ginoo kay sukan nga gidala ko niya dali sa Bethel family gilid yun niya nga akong kinabuhi hinahinay pinapalalo niya ang hibalo kung pagsalig niya sa iya hagid. So grasya ra gyud sa Ginoo nga nausab ang ako ang panghuna-una ang ako ang pangandoy sa una nausab lahi na ang ako kasing-kasing nasa sa inyo mga igsoon ako sa pagtuo and dili na nila po makakuan, dili na nila po makakuan, dili na ako ang ugma sa inyo man, agyot. Lahi yun, before sa akong kuan, kay nakikita sa tao lang ba. So karon ako kayo po papasalamat sa Ginoo sa experience kay iyan pasin natin sa kuha and grasya nga nasabtan ako kung ako ang epekto sa akong kinabuhi. So kana lang, Ako niya yung sa reflection ipasuti na why do I thank God for my experience this year birthday in the short film show career. So ako masuti na film kay Magin siya malagay siya smayo gid siya nga pagka-acting ko o Martinol ko siya ba sa kwarta sa perspective sa kwarta sa experience ako sa English ako, salamat ko sa Ginoo sa iyang miracles, iyang gigawang sa kanya, akat sa kuhalo ay dalimag ka 3 to 5 platelet. Ang pasyente mo na patay ka daw, kung niya ako bang matuklit daw, taas ako tayo 6.3. Sumudot yung ko yung pinaka-worst na case sa dengue na experience na ito ng mga specialist na doktor, no? Atong so far, akong experience na ito ng dengue ko, atong baba na akong dengue, pero wala naman. Marag gano'n lang ako, tulog na ko ba? Kunya, atong itong minute, pero na-experience ko sa ICU, grabe kasakit ako nga, iba ko marag ko kayo nga, kung kayo mong oxygen, ginatanggal na ko kay di ko kayo nga lagi. Kanya, dibig kayo mga pag-na ako sa ICU, kayo mga doktor nga, kansa, sa isa katulog kayo, kasi mulusa ka, kasi daw, basta. Kasi di na ako mamanta ba? Kunya, kada oras ko nilang ginagawa dugo, kunya sakit, kaya kayo,
Kaya ako din, nagulong na. Kaya sa ako TM, ano, tama na ito. Kunya, akong dextrose, regular naman ito, hindi lang ako puno. Kung punong kabro pa ako ang dextrose, itakot sa ako, nawas niya. Kuan, natuto ko rin ako ba, nabi ko ako. Kanya, ito ang kasama sa Ginoo, siya, siya kaluwi sa kura, siya pag ikong i-save, kunya, nakubot sa alis sa Ginoo, ang kulang ang Ginoo po kay silang po kayo magawa na good food, kay, siyempre, second life na rin ako, ang naging second life lang, magtarong, kanya, so far, akong na-learn na itong experience kay humbleness, kay sa una, grabe ko naka-competitive sa una. No? Mag-iwan lang ako sakit mo. Karoon, marano dito eh. Kunya, kuhan pa yun, taas ang experience ako eh, sa sinahan pa, tagan ko pa sa Ginoo, grabe ka naman. Kuhan, night times, nagpunga sa problema na ko, kung saan sa work eh, mag-inupok na ako ba, magkakalo na ako, basta, dati ng problema ito, basic lang sa academics, hindi sa mental health na ko, kaya maranatik ko lang naman nakapuntok sa ingit, niya, ingon na maranatik ng, akong brain sa mga function na one good ka ng more normal. Karoon, ito tong past years kay makalimot ko, hindi ko ka, matutukin ko kasabot. Kasi makalimot, di ko nga sabi na limtan, ang agot. Kaya ito, I thank God knows ang yung miracles, yung anto kay kanang bitada. Kaya ko yung chance no, mabuhay pa kay wala na nagbago tayo baliyak na born in. Kaya I can do more things. Anong ginawa natin? Sa drama-drama natin, mag-uwi ka. I thank God. Salamat. Napupagpasalamat siya sa experience na kung ano po ka ng may nagkakasama ang gusto na po o mga lesson learns, no? Especially kay sa una, hindi po kayo utang gusto karon napuyo na ko ba mga burn out na mo so wala kay mga kani karon yana na ko so I think God salamat kay sa miracles Lord kaya salamat kay Lord sa mga although abi na ko ba ko bilansin sa ni kagi agad ko sige no pero ang Ginoo kay ang Ginoo kay commission siya, kabalo siya para punuin siya para kabalo siya kung sa'y makilala na po kung sa'y wala po makikibis na po kabalo siya kanan kunya sa pakantos po para makuha na po ito lang, miracles na natama sa And that concludes our segment number 1, The Emptiness. Next segment, movie number 2, The Last Assignment.
Sorry, ang cellphone. Naalala ko niya ako sa Talentano. Ah. Good morning, Director Lisa. Yes, ma'am. Good morning. I just want to inform you of a new assignment. Effective next month, you will be reassigned from the Davao Regional Office to the Surigao Regional Office. Congratulations! May ano the reason of the reassignment? Well, Caraga reports experienced leadership due to expanding maritime operations, and your performance in Davao has shown strong results, and we believe that your skills will be valuable to them. I will see. This is really difficult for me, but I will do the task now. Good. Please coordinate with both regional offices for the turnover and report to Surigao on your official. I will now. Thank you for the task. Tawagan ako. Hello? Jim! Kalungkot dapat sa mga isip. Hello. Jim? Hello, Jim. Oo nga, doon ka diba? Ay, doon ka diba, Jim? Kanang, Jim. Kalungkot dapat sa mga isuon sila Kate, kung sila Rachel. Diyan, Ami. Kaya naman. Ay, nagbukas ako, Jim. Ato mo gani ha? Ako mag-busbag ka na. Pero na tayo eh. Oo, sige. Kita na tayo. Umadayon. Sige. Sige. The next day, It's really good to see you na naamo diri ka rin, no? Dali ka si Kai Shell? Asan si Kai Shell? Kai? Asan si Kai Kai? Asan si Kai Shell? Mga anak, dali ko Jim, Shell, Sweet, nakuha sa inyo. medyo related to work. Yes, related sa work. Ay, kabalan ako, Jim. I guess. Okay, guess kami. Wala na sinibang. Bali na magkawa. Bali na po nila ano ba? Region. Pagmani, kanang ang ako ang administrator na nawag wala yung adlaw. Kuhan kay sa taman nga kailangan na ako mag-relocate dito sa Surigao. Sige lang. Sabi ni Iwan mo, Iwan niya. Dili man jud ni kay mao jud ni ako ang profession and then gitawag man class kailangan na ko siya pinuuna. Isa ang mapili sa laing region. Mao lagi na Si Pino pala mo yung Pino. na dyan siya pwede mamili mo. 62 na ka, di ba? Oo. Sige lang ma. Sige lang Kate. Dali naman ang adlaw. Mga 3 years na ba dito? Okay lang kasi ako ha. Kung yung manggani kay ibilin ng dinis balay. Ako lang mag-adyo dito. Kasi si Junction. Dili sa dapat si Jamshel. Kung saan man namin, dito nilang muna. Dili na dito. Ano sa pala yung babang ni? Ay, Jim! Saan ka na nagiging? Okay na po. Pwede ka
pray lang sa kadyo kay masking lisod niya siya sa ato ang sa tao kaong pananaw ilahan yung kanang decision. Pero diba sa ato ang mga Kristohano, wherever God leads us, kay mag-grow yung pagkakot, we have to grow. Kailangan lang po ang inyong support o new assignment. Prayers naman po, Jim. Prayers naman, Jim. Kasi mga film mo naman siya naman sa barko. Basta kayo na diba next month? We'll include in your prayers ni. Kaya pwede ikaw maka-pray. Sige. Kaya mag-praise naman kayo. Ay, sabang Lord kay. Let's pray for Mommy. Okay, Lord, we pray for Mommy. May you continue to give her strength, Lord, as she relocates to another religion. We pray, Lord, that help her, Lord, settle down sa iyang new assignment. And I pray for strength, for good health, for wisdom, Lord, as she directs new group of people, Lord, in another religion. Father, we commit everything to you. In Jesus' name, amen. We will be missing you. Nakasama na dyan, di mo babagsin mo. Imbis mo hilang ko, ano ko eh. Kasabay kayo, hindi kay. Please, ayusin na ka. This is serious matter. Salamat sa drama. James. Alam mo.
says, a man's heart deviseth his way, but the Lord directed his steps. Today, first of all, thank you sa dramatization. Final cut with fake news. But thank you for highlighting what is to happen. I thank God for my experience this year. Among so many experiences, this one is, I want to highlight this as something that I want to thank God. Not because everything went the way I planned, but because God once again showed me that His will is always better than mine. Ito ko itawagan, padalang po memo. But prior to that, prior sa memo, syempre nakadulog ng yung mga plans by the management of the assignment. I'll be honest, nag-struggle po upon hearing it. Kasi I felt that it's not my time yet. Meaning, there is this admin order na every 3 years, and after 3 years, there is a Davao again. And I was saying, consider nila na 3 years, or at least consider nila na I'll be retiring in Davao kasi I'm almost retiring naman. And besides, ako mga anak, pinoodot ko, I consulted them and asked for their prayers o kung God will allow me to stay in Davao. And I asked my dear Bethel Church to pray for me, diba? How many prayer meetings asked for me, please pray for me. And indeed, the church prayed faithfully. But they didn't just pray for what I wanted, but for God's will to be done. Diba? When we pray, we always say at the end, it's not our will, Lord, but it's your will that will be done. And this year, I learned something important. Oftentimes, God answers to our prayers are not what we ask for, but it is always we can rely on Him that He will give what He thinks we need. Sahay, di nato feel na nato. Actually, it's what we really need and what's the best for us. So, since an order is an order, I have to obey. So, in Caraga, as the days unfolded, God gently corrected my perspective. The assignment became a reminder that obedience often comes before understanding. Murad sundalo ba? Obey first. And then, along the way, matagal na nato na, okay man di ay ang plano sa Ginoo. I thank God for this year because through this assignment, especially in Caraga, I discovered fresh reasons to be thankful. I am grateful for the privilege of meeting, knowing, and working with new colleagues, people with dedication, passion, and hearts for service. Naman ko'y kining ang Caraga magod, I'm sorry for this, pero naman ko sila yung murag image na very kind mo. Okay, marinana, ang problematic ng mga staff, but na-prove na ako when I was already there, na di naman guys, exactly the opposite. Mas buutan pa sila sa Tagadawa. Asa na yeah, I realized na ang mga staff na ko sa Caraga are mas humble. In fact, every time they mag-out na sa office, most hapit sila sa kuang office and would say goodbye, ma'am, afternoon, which I didn't really experience kahit din sa Davao. Ulit na sila dito, pero sila dito, they endeavor to see in my office and say, "Ato na mi, ma'am." I'm thankful for the opportunity also to explore new places and communities and to serve the stakeholders of Caraga with integrity and compassion. That is really something that I always bring with me wherever I am assigned to put my heart into it.
to really let the stakeholders nga there is this public servant that they can trust and rely upon when it comes to government service. And for me, it's a great opportunity to be there and let them know that there is still some agencies that really cares me. So what I first saw as an interruption, God used as an opportunity. What I once resisted, He turned into a blessing. And I also thank God for my 37th year in government service. You can imagine, no? More than half of my life, I spent it in government service. I entered Marina at the age of 26. And you can add sa meaning, more than a year before my mandatory retirement at the age of 65. So I thank God for that, no? Kasi dili daghan ang makaabot ng inunana ka kataas na government service. And looking back, I see God's faithfulness, His everlasting mercy, His grace and forgiveness in every season, every assignment, every responsibility, and every challenge. Daghan ako failures in the past, and I see God's grace along the way, no? I started in the government service sa the lowest rank in Marina Davao, and I can see His hand as He allowed me to hold higher positions until I became the regional director of Marina Davao, and then was reassigned in again the Oro for 4.5 years, assigned in Iloilo for a year, Cebu, and then back to Davao. Abi na ko diri na dito. And then I was given another opportunity to serve the government in Caraga. Okay, most of all, this is what I really wanted to highlight mo. Kasi when you are in a new place, imuhang staff are your opportunities na po to share the goodness of God. And I thank God for the opportunity to share the gospel with my staff. Last year-end party na mo, I asked one of, nakadiscover na ako pastor of church in Caraga, napalihan na ako tinuuan, and I invited the pastor to give a gospel presentation during our party. So, mga opportunities ngayon na I thank God for that. Kasi that's the only work that we can have that have eternal value. Yeah. Kasi positions may end. I will not be forever holding that RD na libutan niya, but RD daw. That's temporary. Assignments will change. Asa pa po notes na din. And then, finally, retirement will come. But the Word of God and change lives, those are the things that have eternal value. That is the work that truly lasts. Our theme for today speaks so clearly to my journey this year. I learned that gratitude is not only thanking God when prayers are answered the way we wanted it, but trusting Him when His answers are different. You know? True worship is lived out obedience, serving God with a thankful heart. So wherever He leads me, and whatever season He brings me into, as His words reminds me, in everything give thanks, for this is the will of God in Jesus Christ. So I'm reminded, and may everyone be reminded of that truth, that we don't only thank God for the things that we wanted or we like, but in everything, so what an exception. And today, with this experience, I wanted to give God all the glory and honor. That concludes our moving over to the last assignment. Do you want more? Alright, movie number 3, The Broken Walls. Word na
Music off. Alive, alive, alive forever. Jesus is alive. Alive. Jesus is alive forevermore. Uy, si Roel ba? Roel, hindi ka mukha sa tuwa. Ang mabasa? So, pwede ka magluto. O, sige, mas masarap. Salam. Mahigos ako. Ako giligo sa. Tagupo lang siguro. Ha? Sorry. Yung suluto na naman rin. Kuhan mo. Sige. Bisita na ito. Ato lang kalisan na sila. Ay, buki ko sa rin. Saka. Tao mo pa mo ginugas ng plato. Okay, hindi na siguro ng pagkato eh. Ay, ikaw mo eh. Iga. Oh, Sel, gusto mo yan? Kuya Biggs! Oh, gusto mo yan? Gusto mo yan? Ha? Saan na yan? Eh, sige, hindi ako sa iyo ng surya. Wala. Mers, Sel, gusto mo kang balay. Gusto mo kang balay. Listen. Taruh mas sudah pakai kita guna taruh na. Taruh mas sudah pakai sudah. Jurus ni. Usah yang sudah kembali. Asal makan masa? Asal mo? Ayo kamu sige sakit. Ayo sige sakit. Ano man? Kasi dito mo, asam na kamanda, asam mo kamanda. Jen, Mers, ang balik sulat daw. Sino ba yan? Okay na mo? Malami na po. Saan ang balay? Malami na po ako si Kamay. Wala ako. Sel. Sige bilang. Asa mo karon, asa mo banda? Sa dapat sa school. Oh, sige.
pagpalayo mo diya, tapos, relax lang, kalma lang ba? Kalma lang. Kaya wala kayong magpuwa na, sunog na mga... Ay, naman sa ikuan, kasi GP kayo, wala akong relax sa GP yun. Di mo ka pa yan! Ha? Di mo ka? Kaya Sa video! awa, sunod na pala yun. Oh, dapat na dapat. Wala niyo. Sulog ganyan. Sige lang, kalma. Kasi Daniel, asa si Daniel? Daniel lang ayaw, sige hilag dun. Hilag ka? Hilag ka mga hilag. Masumay. Ha? Masumay si mga hilag. Daniel, nasa si mga hilag. Sel, ayun. Halo mo na ako. Okay. Wala. Ang nasa isip naman sa gilid din, ayos gilid mo. Hilag ba ka? Hilag ba ka? Sige mo na to. Dennis Coran. Loro ng luwa sa pagkisit. Nanalig kayo. Dennis Coran. Pastor Paul.
So, may hapon sa tanan, no? Na-surprise ako, kaya din ako, testimony na ikan ako, kung narin ang drama ko. Grabe yung buwan si Kuya Mix dito eh. Minunais yun dito kung sa'yo na itabo dyan. Iham na ako, yan. Actually, grabe. Mabot na ka si David. Relax naman ko lang. By the way, before I start, I'm going to si David. Why do I thank God for my experience this year portrayed in the short film shown earlier? So before ito nagkaan, before I start dito sa finale dito, dili ko kami madayon dito ato. Tayo wala may bala kung sabot ko sa compartment. O di may bala ka itong attend kanto, Mary Fellowship. O di may bala ka ito kay kapoy ko na akong partner, totoo. Pero, wag gilit sa Ginoo ba, alin mo natin kay nitawag si Kuya Mix sa kuha nga, kuhaan niya, mag-attend ngayon. Tulog pa yun kay wala may balak mo attend. So, ano sa Kuya Mix, dili, bangon mo, mag-attend ta. Sundo kami dali ko. Sundo na ako siya dito. Nga to, enjoy kami sa pag-worship kami sa Ginoo. Grabe, litay. Then, dinner nga to. Nagsihalan ni Kuya Richard, Pastor Paul, Pedilo. Nasimutan niya ito na tayo. Lagi. Nagsunog na electric niya. Sige, buwan, nagsunog yun. Then, sa pag-ulit, dito sa guide ko dito sa pagiging so daw paggawas paginganan sige mo nga magsulong kumbaga pag ni sign na talaga nga naman itabo wala na sa mga mind ako then pag-ulit katod yun ako sa kalim ni Kuya Mix naawag na sila sa bilang na may mix sa may balaya ano si Kuan? Tama kayo. Walang balay. Sira mo. Anak ko eh. Siyempre, wala ko yung pan ba? Yung isa ko lang yun na. Bagubad ko na ito. Grabe din ang pan ito. Grabe, wala may nakuha. Wala may kuhan. Wala may kinamang baba. Mas yung salina lang na dala. Wala din. Wala din. Tomato. So, ako may kuhan. Ako man na to. Sabi na ako bilang na Lord mo. Ako ang may natulis. Nagising niyo pong salis ko. Lord, trials mo mo. Wala pa kung sa kong buhat na ito na tayo. Wala may maulian. Wala may gamit. May punta. Tanang ako sa partner, nawala. Ba't walang doubt ko sa Pinoy? Nagsaling lang siya. Ay, COVID ko sa pan. Dito, yung tagal ni Korto ni Kuya, ba't ako nagtulog ko sa kinan? Nagmokto ko dito. Nagpagpokpo, Lord. Ay nung nadilig mo biyaan, hindi mo pasagdan. Sige, wala ang tulog at hindi ko binigyan. Ito ang anak sa ulo ko. Pag-profit sila sa mga pagpan. Napakusiro din ato na tayo. We know na may plano ang ginawa tayo ng motong na kuwan si Kuya sa GC sa Tatuwa sa Pilipinas. Moto ang mga member to the rescue pati ang mission mo. Grabe ang gibuhat sa gimodin sa mga kay mamigi pasagdan kay bro siya bilang pagkasunog pag-ano diya ito is nanatandaan dito ba? Ihapon na mga Lord. Nako, ito ihapon Lord kay
Kasi nga nito po sa mga na-permi. Dali namin ang recover. Then, thank you po sa Ginoo na yung tagan ni ang family, yung tagan ni yung kauban sa simbahan na dili lang member na ng tawag ng member sa mga community, tawag ng family yun as one. Grabe. Ano ko Lord, thank you Lord God na yung tagan niya kung minimo paglao o nag-promise me na kasi sa inyo ito Lord dapat kami excited sa mga bata. And that concludes our segment number 3. Let's move to the last segment. Segment number 4, The Fearless Heart. Study na boy. Yes. Another chika. Sa'yo ko kami na si Nicole. Yes. Ano naman gusto ni ko? Balik ako na eh. Bon, sa'yo ko kasi yung Nicole. Si Coco kapal. Gusto mo naman? Gusto mo naman? So, bakit itong apat ka na sa mga style? Mga wala ako sa yung galit naman. Yung galit naman. Nag-exhibition! Nag-exhibition! Di ko alam kung sino ang sumong ni Nicole. Hello! Pastor Paul. Mabilis yun doon. Ano sa Pinoy? Ready mo mag-Bible study? Ready na! After 1 hour, Maudo siya ang Doctrines of Grace. Ito kayo, no? Kambo sa Lord, sa mga God, sa mga tunan na ron, sa akong mga nasharean ka ron ng mga group members. Yes, ma'am. Gusto ko ask question. Man! Gusto ma'am, may election ko? Ay, di ko naman nasa simbahan. Sige. Ay, bye! Bye-bye! Salamat sa pag-alis sa mga store. Go! Amping! Uy, nalaputi coming na magpupusat sa ako. Oh, si Miguel of AR. Ay, wala. Binag-abo sa akin. Kasi sila nag-racing. Ay, lang. Wala. Grabe. Bible study in a row. Wow! Wala ito nag-Bible study. Ay, nalilin. Kung may kiteng-keng ha. May bigay siya ng kanya. Gusto ko natin direct natin. Ay, si Pastor Paul. Oo po, Pastor Paul Dizon. Katong buwan na doktrina sa kulto. Ito man ang ito, election. Ayaw na mo sige, ayaw na mo gatupad-tupad ko sa din niya. Yun na lang ako si Pastor Arlie na dili na to tugtang mabali. Dapat mag-dili dyan na election. 50-50 dapat. 50-50. Pero nakuha sa Bible. Nakuha sa Bible of the Rings. Ha? Nakuha
nasa Hindi pwede wala din sa tao. Di dapat na ako sa tao. Oo ba? Ayaw mo si Toto ato kaya. Ayaw si Toto ato gapor to tingog. Gapor to tingog ya. Damang sa pagkamay. Okay. Dalaga pa rin. Dalaga pa rin. Ano ba? Sige. Okay, thank you sa pag-invite sa mga pastor. Okay, salamat. Okay, salamat. God, you need to tell me. Yeah, she has something to say about him. Yes, no. Hindi ko. Just tell him. That's why we have something to tell you. Yes, very important. Kamala yung future ating. Ibahin mo sa i-share ni Pastor ko. Ay, tumakos. Ang hambal niya. Sa bari. Okay, so lagi ng to. Iba yung mga ayun. Ayun to siya. Uy, pwede mo na siya. Hindi support. Hindi mo support. Sige, not for love. I think he's not for you. Easy girl, okay? You know, this very risky. Libog na loob ko. Sabi ko mabinyo. Ay, wala. Hindi na ako sagot. Hindi na ako sagot. No, there's no way. So, kailangan pag-isipan, ha? We're your friends. Okay, so let's go. Okay, bye. Bye. I'm home. Saan ito yung gusto siya? We need to talk about something. What's wrong? Ano ba But I don't think it will work. This will work out. Bakit lang nag-work? Our relationship, ang bagay lang ng muwag. Hindi daw para sa isa. Isa lang yun. Mga friends. Friends? Just give me time. We need to think about this. Mag-iihaw, pinabagig mo ha? Hindi ko nga naman gusto mo. Kasi pagkaan na ako, hindi ka. Ano mo kasi na tiyang ginasukto diya? Kabalo mga kaunsahan ni Lord. Stick to it. You're welcome. Okay yan. Dili na ba? Dili. Isa man. Ha? I'm so sorry. Nanood mo. You know na nakutaho. Sige, understanding mo ko. I'm so sorry.
nagpadala ko sa mga stories sa mga tao. Isa ako katong gusto to. I'm so sorry na nagpadala ko sa mga stories sa mga tao. Karon kita pa ng lalaki.
Hello, mayong hapon sa tanan. Actually, pasalamatan ako sa inyo from this year, also from what we have seen ganina sa portraying film. No? Dagan yung mga butang. Actually, ito siya na timeline that will go back, I think, 3-4 years. Kita karon, so it's like 2020, 2021, around the timeline dito ko nagsugod. And contrary sa nakita niyo ganina, I didn't actually, wala ko nagtudlo Doctrines of Grace. Wala. I only started with trying to counter prosperity gospel. Even though, going back sa katong organization, na-notice na ako ang pagkalat sa prosperity gospel, how preachers would focus so much sa money, sa blessings, sa mga material ng mga butang. And deep inside me, ma-feel ako, there's something wrong sa kanina teaching. So, that's where I started to really dig deeper about sa mga butang kontra sa prosperity gospel, because I had my heart for that organization. I had my desire na somehow makorek ang katong mga teachings, because I know nga dili siya mao. And as I started to study sa katong pangontra kumbaga sa prosperity gospel, I first discovered Paul Washer, and then nagsunod-sunod na ang mga tao. And as I was listening sila ang mga preaching, kaya ko nga, tama man. I mean, gitangan na ko, gisugay ko na ako, I did some cross-reference, tama man. And makuha na ako nga, maupunigin na tundo na ako. Lahi lang ang package, kumbaga. So, when katong dito na ako sa internship, I had the opportunity yun na magtudlo to conduct Bible studies. And siguro mas nagbuto na katong I went to a certain church where kanang ako ang itudlo is not Doctrines of Grace, but actually kaning apologetics and hermeneutics, because my goal was really just to teach young people kung saan pagtanaw, kung saan false teachings, kung saan tama, and how we can counter sa kato nga teachings, because my heart during that time was for the young people yun nga di basta-basta ko ng Christianity nato, and our Christianity is not a shallow one. So that was my goal. And it turns out, it became the turning point yun, kumbaga. Dagan ko mga storya ng lungog, dagan mga pangdaot ng lungog. Sa leadership na side, nasabta na ako, because it is really the leader's duty to protect the flock. So if tanaw nila sa kuha was harmful, I really understood them during that time. They just wanted to protect the flock. I understood them. However, the way nga ang slander nagabot-abot, nagabot na ako na si Paul, brainwash niya yung mga tao, kulto na siya, may ana, to the point nga nibuto na ko. Nag-video na ako, nag-post na ako sa social media, ginaina mo gigurin yung ang bulto ko, sige, pag-set mo time, pag-set mo topic, storyatan ninyo, tumoy bahala, ignara ko, kaya sayo na ito ng tanan. Ay ko ninyo inaingaw bulto, storyahan ko ninyo atubang sa tubang, ano ito? And during those years, that was really my lowest of lows. But I thank God, because I had some people who really prayed for me. It was also a struggle. Dili ko niyaba to Nico, just to be clear. Okay? Wala ko pang mayaba to sa iya. But then, she was really one of the people who supported me, because nakita din niya na kung saan ko ka-intentional sa kuang pagtudlo, sa kuang desire to teach people, especially the young people. And unfortunately, nadamay siya. Tungkol kay dami man yung naman may connection, so nadamay siya. And even after so many years, nagi ako may madugong na story. Even before our wedding, we even heard people saying na wato na sila dito, gate crash, tapos parang nila yung traffic, pagi mo nahima sila kinang bukit. Tapos, kato,
I'm just really thankful sa Ginoo because despite of everything, our relationship ni Nicole, it started on a very rocky road, very wavy yun na seas. But then I thank God because it was those kapong mga trials ang nahimong ligpo, naghimo sa mga ligon. That's why we are so confident with what we have karon because we started sa lisod yun kaayo. For how many months, it was kind of sleepless nights para sa mga. I had insomnia during that year. Ang akong my 4th year, ako mga classmates, matulog alas 8 alas 9 sa gabi. Ako matulog alas 8 sa buntag. Sugod sa klase alas 9, so dito na lang ako matulog sa klase. So, kaning saksak sinagol, but then I think those people who really prayed for me. Also kay Nicole Pod, because she really stayed. And I thank the support of her parents as well because they really supported us. Kung si Nicole, there was a point nga, paundangon na siya, it was really her tatay nga naingon nga, Bili, ibog yun na si Paul, sabi niya sila. So, I thank God for that support nga gihatag kumbaga sa parents. And, our goal is really to portray the gospel through our marriage. How Christ sacrificed for the church. May I also be able to do that same sacrifice for her. And how we submit to each other the same way the church submits to Christ. That's our goal as well, to really portray the gospel in our marriage. So, I thank God, despite of what happened, it was the gospel na nagtay sa among diba? It is really the gospel na mo him good sa among relationship. Despite of everything, we thank God because we got married and we thank God for everything and we thank Him for everything that He is going to do sa mga. Thank you. Pwede song wala. Okay, mabuhay ang bagong kasal! As we conclude this stage plays, we are reminded of the real and powerful stories of our brothers and sisters in Christ. Lives marked by trials, sacrifices, and difficult circumstances. First of all, we would also like to extend our deepest gratitude to the subjects of these stories. As I call your name, please stand. Aliaga family, of course, the father and son, Kyle and Richard. JB and family, Auntie Lisa, and the newly wed couple, Pastor and Mrs. Bison. As can you stand? Stand now, remain standing. Whose courage and honesty allowed their real-life experiences to be shared on stage. Yes. Your willingness to open your lives to us has made these powerful performances possible and has inspired us all to see faith, hope, and gratitude in the midst of life's challenges. Palakpakan nato akong mga subjects of our speech. Please be seated. Ladies and gentlemen, proudly presenting the people behind the scene. Our floor director, Renalyn Asahit Cheng, nawala na. Bibiyaan ako. The technical director, Giga Riyad, please come here. And of course, our powerful cast, Arlie, Glenn, Angel, Micah, Sheehan, Chini, Mitz, Andy, Philip, Roxanne, June, Ludibeth, Marisa, and special participation of the True to Life character, Danielle and Gabi, for bringing to life the stories of our brothers and sisters in Christ. These stage plays have shown us lives marked by trials and challenges,
yet filled with unwavering faith and gratitude. Through every difficulty portrayed, we are reminded to thank God, not because life is easy, but because He remains faithful in every season. May these powerful stories inspire us to trust, to love, and to give thanks in all circumstances. That's all for this afternoon. And we will have our card games. Okay, gamay na announcement lang, no? Gamay na announcement. Nakakuling product sa Del Monte Fiber na in can, nasa gawas. Paano na siya? 88 pieces lang na siya. Ang pagkakuhaan na kung mag-register lang sa QR code, dali na kayo. Right na sa iyong Gmail account and complete name, signature, makakuha na yung mag-book na kayo na Fiber na Del Monte for free. Walay bayad. Thank you. And I call Marisa and Angel to lead us with the parlor games.